Pag-usapan na po natin mga kapatid. Ito po, yung balita po nito na sa pagkakahuli po nito ni Franco Mabanta. Anuin lang po natin basahin lang po natin mula po sa DCRH. Siguro naman na hindi fake news to. Idinetalye ng NBI ang pag-aresto kay Franco Mabanta, founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, at 4 na iba pa, matapos ang umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, dinampot sila sa isang entrapment operation sa Pasig City kagabi, kung saan dinala ng mga operatiba ang 75 million marked money bilang paunang bayad. Bahagi raw ito ng original na 350 million na hinihingi ng grupo ni Mabanta na kalaunan na ibaba sa 300 million. 4 na bagsakan umano ang demand na hatiin sa tig 75 million. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng kampo ni Romualdez sa extortion na nagsimula paumano noong 2025 pero nabuhay nakalipas na 2 linggo. Sabi pa ng Bureau, nagpadala ng teaser ng video ang grupo kay Romualdez upang ipang-blackmail at nagbantang ilalabas ang part 1 nito kung hindi ibibigay ang pera. Kasadong isalang sa inquest proceeding sa mga suspect ngayong araw. Yan po ay pagbabalita via Jacel Recaport ng DCRH News. Alam niyo mga kapatid, no? Kung totoo po yan, na nahuli po yan si Mabanta dahil po sa tangkang extortion, patutunayan po na NBI, kakasuhan, makukulong. Hindi ko alam kung bailable yung extortion na 300 million pero ang laki po ng pera, 300 million eh. Mukhang malabo po na maging makapag-bail po yan. Sa laki Hindi ko po alam kung yung extortion kasi po yung 50 million plunder non-bailable na yun eh. Hindi po natin alam kung bailable o non. Anyways, sinagot na rin po yan ng Peanut Gallery, no? Ito pong Peanut Gallery, ito po yung pinamumunuan, yung PGMN o Peanut Gallery Media Network. Okay, ito po ang kanilang sagot. There was no extortion, there was zero threats from us. That's all BS. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Yan po. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles with the ombudsman hanging over his head. Okay, so sumagot po sila na ito po ay tanim. Kumbaga, tinataniman lang po ng kaso itong si Franco Mabanta. Okay? So ano po ang take naman dyan ni Malacanang? Diba? Katakataka po kasi kilala po ng mga reporter na to si Mabanta na tauhan po ni BBM. Kaya po ito po yung tinanong nila rito kay Auntie Claire. Pakinggan lang po natin kung paano po to si Auntie Claire. Paano niya po. Actually, ito pong mic traps ko lang po. ito talaga yung mic ko. Kaya lang nangangawit na. Ito talaga yung mic natin. Para lang hindi ko nahawakan. Ito po. Pakinggan po natin si Auntie Claire. May reaction po ang palasyo dun sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng
kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta doon sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ayan po. Ay, hindi pala tong mic natin. Ito pala. Ayan po, pinapakita po. Ayan, ano po yung sinabi ni Auntie Claire? Tapos pinakita niya po yung picture na naman ni Tatay Digong, no? Na kadikit si Franco Mabanta. Okay. So, ang gusto pong sabihin ni Auntie Claire, kahit hindi niya po sinasabi, ang gusto niya pong ipahiwatig na si Mabanta po ay walang kaugnayan kay BBM, pero may kaugnayan po kay Tatay Digong dahil may picture. Okay. Alam nyo, gasgas na po itong picture na to. Sabi nga ni BP Sara, siguro yung nagpa-picture na sa kanya, milyon na po ang nagpa-picture. Hindi po ibig sabihin na nagpa-picture ka, no? Kaya kay BP Sara o kay Tatay Digong, close ka na sa pamilya. Yun nga po yun eh. Yun nga po yung patunay na hindi ka close. Kasi bakit kayo magpapapicture na napaka-formal, di ba? Kasi po yung mga close kala Tatay Digong, hindi po nila kinakailangan na papapicture tayo. Ganun. Talagang kasakasama ka. Okay. Kaya ito po, sangkatutak na po yung clean name ninyo. Kayo, Auntie Claire, lalo ka na. Dahil po sa mga picture, sangkatutak na po yung ibinintang ninyo. Parang kriminal. Kung milyon po yung mga nagpa-picture kala Tatay Digong tsaka kay BP Sara, no? Milyon po yung posibleng mag-commit ng krimen, di po ba? Oh. Kung milyon po kung yan po yung posibilidad na mag-commit kung kada po mag-commit ng krimen yung may picture kay Tatay Digong, kasalanan na ni Tatay Digong. Ang tindi nyo naman. Okay. Tayo, wala po tayong pakialam kung malapit ba to sa Pangulo o hindi malapit sa Pangulo. Tong Mabanta na to. Lalong wala po kami, pero natitiyak ko po sa inyo, hindi po yan malapit sa mga Duterte. Kasi hindi pa namin nakikita yung mga tukmol na. Ang dami na pong okasyon ng mga Duterte na hindi naman namin napagkikitayan. Hindi po kilala. Kasama po ba yan sa mga vlogger na pinatawag noon sa More or less, sa tagal na po nating nakasubaybay sa mga Duterte, kilala nyo na po kung sino po yung mga vlogger ng Duterte. Di po ba? Oh. Marami po dyan yung mga sikat na vlogger na katulad po yan po yung mga naiimbitahan dun sa hearing hearing po ng House of Representatives nung pinatawag po yung mga vlogger. Yan po yung mga sikat na Duterte. O yung hindi gano'ng sikat, may programa. Birada Aguila. O kaya, katropa nila Banat Bay. Di ba? Nasa Banateros. O kaya, yung mga grupo po ng mga vlogger na maisog. Halos pamilyar na po tayo sa mga vlogger. Biglang eto na naman, meron na Kasalanan ba ng mga Duterte na nagpa-picture yung mga yan, lintik na yan? Pero ang katakataka po, yung kagyat, ang bilis po na itinanggi. No? Bakit po itatanggi agad? Samantalang may ugnayan pala talaga to kay BBM. Alam niyo po yung pagtanggi
ni Auntie Claire? Mas naging kahina-hinala po eh. Oh. Bakit po? Pwede mo naman sabihin na dating tauhan niya ni BBM. Yang si Mabanta na umalis na nung kung kailan siya umalis. Pwede po yung sabihin. Pero yung itinanggi mo na hindi yung kaibigan, sabay Claire, milyon ang makakapaglabas na may picture sila kay Tatay Digong at kay BP Sara. Tanong ko sa iyo, ilang milyon naman yung makikita mong may video na yumayakap kay BBM? Si BBM po, hindi po yung kasinlapit ng mga tao sa mga Duterte. Hindi po yan mahilig magpa-picture, magpa-selfie sa mga tao. Ayan, nakita ko yung video ni Mabanta eh. Nakita ko yung video niya, yumakap siya sa Pangulo. Para mo po mayakap yung Pangulo, aba, kung si Duterte po niyakap mo, okay pa, parang hindi pa rin masasabi na very close ka kasi ang dami pong mga OFW natin na kung gusto mo yumakap kay Tatay Digong. Pero kay BBM po na hindi po malapit sa tao, medyo may madidirehin. Sa madaling salita, madidirehin sa mga pangkaraniwan tao. O ilan pong milyon na nakayakap sa video ni BBM. Video po yun, hindi po yung picture. Tapos, meron pa po, nag-celebrate pa pala yan ng birthday sa bahay ni BBM sa Forbes Park. O, tapos sasabihin nyo, wala lang. Buti pa sabihin mo, dating tauhan yan.